Isang mapagpalang araw hong muli sa inyong lahat. Welcome back again sa aking YouTube channel. Kung matatandaan nyo ho, doon sa aking huling vlog ay nanganak ho ang aming isang inahin. Kaya ngayong araw ay magbibigay ho ako ng antibiotic sa kanya upang maiwasan ang mga infeksyon na maaaring makuha niya sa kanyang panganganak. Kung may magtatanong ho sa inyo kung ano ho ang aking ginagamit na gamot at kung anong aking mga tinutundo sa aking mga inahin ng mga bagong panganak, ay ito lamang po ang aking ginagamit upang maiwasan ang mga infeksyon na maaaring makuha niya sa kanyang panganganak. Disclaimer lamang po, ako po ay hindi expert sa mga gamot at ito lamang po ang aking talagang ginagamit sa aking mga alagang baboy. Maaaring iba-iba ho tayo ng gamot na ginagamit sa ating mga alaga, pero ang layunin naman po natin dito sa ating vlog ay ma-share ang ating mga ginagamit o ang ating mga pamamaraan sa pag-aalaga ng ating mga baboy. Kung makikita nyo nga po sa video na 2 bottle po ang laman ng isang kahon na gamot na aking ginagamit, ayan po ay pinagmimix ko pa bago ko siya itundo sa aking inahin. Bali 10 ml po ang laman ng gamot na ito, pero ang ibibigay lamang po natin sa inahin nating nanganak ay 5 ml lamang po. Siguro ay nagtataka kayo kung para saan pa yung 5 ml na natitira. Ayan po ay ginagamit ko ulit kinabukasan kung napapansin ko po na ang aking inahin ay hindi pa rin bumabalik ang gana sa pagkain. Kung wala naman hong problema sa aking inahin ay hindi ko na ho ito ginagamit at tinatapon ko na lamang po ito pagkalipas po ng 3 araw. Dahil ito pong gamot na ito ay kapag napaghalo na natin ay hindi na po natin siya pwedeng gamitin kapag nakalipas po ang 3 araw dahil ito po ay nag-expired. Baka sabihin nyo naman po na magastos sa gamot ang aking ginagawa. Itong gamot naman pong ito ay mura lamang. Ito po ay nasa 85 pesos lamang na nabibili po sa mga feed supply na malapit dito sa amin. At mas maganda na din po na nag-invest tayo sa mga gamot sa ating mga alaga kaysa naman manghinayang tayo at minsan ay makapag-inject tayo ng mga expired na gamot ay mas malaki po ang magiging problema natin sa mga susunod na araw kapag ganun po ang nangyari. Pagkatapos ko hong mapaghalo ay yan at sineshake-shake ko lamang po ang gamot para nang sa ganun ay mahalong mabuti at wala pong buo-buo sa loob. Maganda nating ma-inject ito sa ating inahin kapag na-mix natin ng maigi. Paalala ko din lamang po sa inyo na kapag mag-inject po kayo ng gamot sa inyong mga alaga ay iwasan po natin na may mga bubbles yung mga gamot dahil kapag may bubbles po yan ay nagiging sanhi po yan ang pagtigas ng mga laman na ininjikan natin. At kapag tumigas po yung laman ay nagiging sanhi din po yan ang pagkakaroon ng nana ng katawan ng ating baboy. Kaya iwasan po natin na magkaroon ng bubbles yung mga ini-inject natin sa ating mga alagang baboy. So paano nga ba natin matatanggal yung mga bula-bula o mga bubbles doon sa ating mga gamot na i-inject sa ating mga alaga? Yan, kung makikita nyo po sa aking video na pinipitik-pitik ko nga po yung syringe na gamit ko para nang sa ganun po ay matanggal yung mga bula-bula, nang sa ganun po ay safe na safe ang ating mamapig na ating i-injectan. At para nga po hindi magwala ang aking inahing baboy kapag siya ay aking ini-injectan ay minabuti ko po na papakainin ko po muna siya para hindi po siya makahalata na siya ay aking i-injectan. At habang siya po ay kumakain ay mamassage ko muna ang kanyang bato kung saan ko po i-inject ang gamot na antibiotic. Yan, ganyan lamang po kasimple ang pag-inject ko sa aking alagang inahin na bagong anak. Kung makikita nyo naman po ay walang kagalaw-galaw at hindi siya nagwawala. Hindi kagaya ng ibang inahin na talagang nagpupumiglas kapag i-inject natin ang mga antibiotic. Pagkatapos may inject ang gamot ay imamassage natin yung batok niya para nang sa ganon ay mabilis ma-absorb ng kanyang katawan ang ating ibinigay na gamot sa kanya. At pagkatapos ko na rin mag-inject ay yan, bibigyan ko siya ng tubig na inumin para mas mabilis na bumalik ang kanyang lakas na nawala sa kanya. Kung makikita nyo naman ho sa aking video na ito na talagang si Mama Pig ay magana pa rin kumain kahit siya ay katatapos lamang pong manganak. Kasi itong magandang senyales na si Mama Pig ay wala nang ibang sakit na nararamdaman. At talagang siya ay safe na dahil nabigyan na rin natin siya ng antibiotic. Pagkatapos kong mag-inject ng antibiotic sa aking bagong panganak na inahin ay dumako naman po tayo dito sa aking mga piglets na i-injikan ko ng iron. Bali, ika 4 days na nila ngayon at nahuli po tayo ng pagbibigay ng iron sa kanila dahil dapat ay ika 3 days ay nakapagbigay na tayo ng iron para sa kanilang immunization. Sa mga nagtatanong kung ano pong vitamins ang ibinibigay ko sa kanya, Jectran Premium po ang aking ginagamit sa aking mga alagang biik na naka 3 days na. Ito po ay karaniwang ginagamit na ng ating mga kapwa hog raisers para sa kanilang mga biik para mas mapatibay ang kanilang immune system at iwas anemia na din po ito. 1 ml lang po ang aking ina-inject sa kanila para nang sa ganon ay maiwasan ang mga sakit na pwedeng dumapo sa kanila. Makikita nyo naman po sa aking video na ini-inject lamang po ito sa puwit na bahagi ng ating mga piglets para nang sa ganon po ay mas mabilis ma-absorb ng kanilang mga katawan. Iwasan din po natin na tamaan ang kanilang buto para nang sa ganon ay makaiwas po tayo sa pagkapilay ng ating mga piglets. Kaya mahalaga din po na tamang syringe ang ating ginagamit sa pag-i-inject sa ating mga alaga para nang sa ganon ay maiwasan natin ang mga iba't ibang komplikasyon sa pag-i-inject sa ating mga alagang baboy.
Dahil kung minsan po pag tinamaan ang buto ng ating mga piglets kapag tayo ay nag-i-inject, ay nagiging sanhi po ito ng pagkakaroon ng arthritis ng ating mga piglets. Ito po yung pamamaga ng kanilang mga kasukasuan at ng mga kuko ng ating mga biik na nagiging sanhi ng kanilang pagkapilay. Ito po ay mahigpit din nating iniiwasan dahil kapag nagkaroon po ng ganitong sakit ng ating mga biik ay nagiging mabagal po ang kanilang paglaki at nagiging matagal ang ating pagwawalay sa kanila. Disclaimer lamang po ulit, ito po namang aking mga sinasabi ay base lamang po sa aking mga experience at gusto ko lamang din pong i-share sa inyo. Yun naman po ay kung kayo maniniwala lamang, pero kung hindi naman po kayo naniniwala ay okay lamang din po sa akin. Mas maigi naman pong nakakapag-share tayo ng ating mga experience o ng ating mga kaunting nalalaman upang nang sa ganun po ay makatulong sa mga taong gusto ding pumasok sa ganitong klase ng negosyo. Kaya kung ikaw ay may natutunan o nagustuhan mo ang video na ito ay makikilike naman po at makikisubscribe ng aking YouTube channel upang nang sa ganun po ay matulungan nyo din po ako na mag-grow ang aking YouTube channel. At doon po sa mga nakasubscribe na at nag-iiwan po ng like sa aking YouTube channel ay maraming salamat po sa inyo dahil kung hindi po dahil sa inyo ay wala po itong aking YouTube channel na ito at hindi po ako mamomonetize. Ayan, sa hinaba-haba nga po ng aking pagsasalita dito ay natapos din po ang aking pag-i-inject sa aking mga alagang biik. At kung makikita nyo naman po ay agad-agad ay nagdedehan agad ang aking mga alagang biik. Sadyang tunay ka nga pong napakasaya kapag ganito ng kalulusog ang mga piglets na iyong inaalagaan. At bago nga po magtapos ang aking vlog na ito ay gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang isa pang good news dahil may dalawa po kaming inahin na manganganak din ngayong buwan na ito. So pakaabangan lamang po natin yan at sana'y mas marami pang blessing ang dumating sa ating lahat ngayong pagpasok ng bagong taon. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang dito na lamang po ulit ang aking video mga kaumay. Babus!